May pag-asa nag-ma-impeach si Sara. Nabuhay yung nabuhay yung impeachment cases, mga kababayan, sa Kongreso. Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, isasubmit ko na niya within this week. Habang buhayan niya, may pag-asa. Ayan po. Sabi ni Velasco, House Executives says BP Sara Duterte's impeachment traps not dead. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay niya, sabi sa kanta, hindi pala habang buhay may pag-asa. Sabi niya sa kanta, habang may buhay. Inis na niya, Mr. Maravillas, yung mga nag-endorse na mga congressmen sa minority bloc. Kayo kasi, iba man yung agenda ninyo. Ang agenda ninyo, magpasikat lang na kayo yung nag-endorse. Hindi man po, tama yung sabi ng majority congressmen. Na-impeach niya natin sa Congress. Paano kung hindi makonvict sa Senado? Sayang lang. So, importante yung timing. Kaya po, pinatulog muna ng 2 months sa Kongreso. At sabi nga natin, mga kababayan, malamang sa malamang, after election na to, matatalakay sa Senado. Halimbawa, maipasa ito. Pero tingnan natin, kasi habang may buhay niya, sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, yan hindi pa niya patay yung impeachment traps laban kay Sara Duterte. Yan kasi yung yung sinasabi ng mga desperado na mga nasa minority bloc. Bakit niya kasi hindi pa i-endorse ng majority? So sabi dito sa balita, mga kababayan, House Secretary General Reginald Velasco refuses to say that the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte were dead in the water, even with Congress entering its final week before going on a lengthy 4 months recess. Babalik sila, mga kababayan, pagkatapos na ng eleksyon, bago na yung komposisyon ng Senado. Yung members ng Congress, karamihan siguro, majority naman sa mga re-electionist congressmen, mananalo. Pero yung iba, sa mga members ng Congress, graduating na. Gagraduate na po, 3-termers na. So ibang mga posisyon yung kanilang tatakbuhan. Tulad po ni Dan Fernandez, tatakbo siya, mga kababayan, Laguna Governor na. Graduate na kasi na congressman. Yung congressman dito naman sa amin, si Congressman Joey Sarte Salceda, although hindi masyado active sa ganyang mga bagay si Joey Salceda, tatakbo pong gobernador dito sa amin. Kasi graduate na rin po. So sabi dito, hindi naman patay. Kanta nga habang may buhay. Sabi ni Velasco, sa kantaan niya nga, habang may buhay, may pag-asa. So sabi niya, anytime 1/3 of the House of Representatives, House members niya, can endorse it, can sign a complaint in my presence, and then diretso na yon sa Senate, hindi na dadaanan niya sa House Committee on Justice. Sabi po ni Velasco. So tama naman siya, kaya lang, halimbawa maidiretso sa Senado, wala na ding time yung Senado kasi majority sa mga, hindi man majority yata, lahati pala, almost half, mga re-electionista tatakbo for the election, midterm election po. Tama, 12. Mga senador po tatakbo. Tulad ni Amy Marcos, tatakbo siya. Si Cayetano, yung si Villar, yung anak yung tatakbo. Siya, si Cynthia Villar, babalik sa Congress yata. Palit-palit lang. Di mas maganda nga, mga kababayan, tama yung ating Pangulong Bongbong Marcos, gahol sa panahon, magiging busy na sa kampanya. So napaka-importante itong impeachment case na matalakay ng mabuti po ang mga prosecutors, yung Kongreso, yung mga senator judges po, hati yung kanilang atensyon because of the election. Baka masayang lang, mga kababayan. At isa pa, ang gusto nating mawala, matalo muna yung mga
pro-Duterte senators para sigurado tayo na makonvict po si Sara. Hindi pwedeng palampasin natin ang mga ginawang kasalanan mga kababayan ni Sara Duterte kasi it will become a bad precedent. Yung paggamit niya ng mali sa confidential funds na ang mga beneficiaries po, mga multo. Yung hindi niya pag-recognize ng authority ng Kongreso, refusing accountability, public accountability, at yung pagbabanta na paulit-ulit niyang sinabi, no joke, may kinontak na niya ako, may kausap na ako. Imagine that mga kababayan. Kung palalampasin natin ang ganitong uri ng opisyal, lalo na ma-embolden po ang mga Duterte. Wala pong tigil hanggang ngayon sa pagbabalaura sa ating presidente. Pagbabanta mga kababayan na i-destabilize yung ating administrasyon po, ang ating gobyerno. Kaya sabi ng ating Pangulo, kahit na yung sa budget na gawa-gawa nilang kwento, hinal nilang petisyon, is a form of destabilization move, sabi ng ating Pangulo. So ang kailangan po, 1/3 of the current sitting House members, 102. So sabi dito sa balita, including Monday, there are only 2 session days left, Tuesday, bukas po, at saka sa Wednesday, before the House and the Senate go on break in preparation for the May-12 midterm elections. The salons won't reconvene until June 2. So abangan natin kung ngayon o bukas o sa Wednesday, biglang magpa-presscon yung Congress at sabihin, pirmado na ng 112 yung impeachment complaint. Kailangan niya, hindi na ito madidiscuss kasi break na, babalikan niya June 2. So tama lang mga kababayan. In fact, yun din ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos at malamang yun din yung tinitingnan ng ating Congress. Kaya pinatulog muna po kasi wala sa timing. So sabi dito sa balita, House rules say that the Secretary General must transmit the complaints to the office of the Speaker. The Speaker would then forward the documents to the Committee on Rules for referral. So traditionally, it's the Committee on Justice that holds hearings on the impeachment drafts in order to determine whether or not they are sufficient in form and in substance. But none of this have happened yet, and time is running out in the current 19th Congress. Pero sabi ni Velasco, we have to act on this week. We will act on it this week. The main reason for the delay, according to Velasco, has been the rumored fourth complaint to be endorsed by majority congressmen. This rumor has been circulating for over a month now. Wala man po na nag-file. So baka mga kababayan, bukas, mamaya or bukas na kasi patapos na ngayon yung araw. Bukas or sa Wednesday, may mag-file. Pwedeng yung existing 3 complaints i-endorse o baka may panibagong impeachment complaint na mismong yung majority members ng Congress, sila yung gumawa. Hindi natin alam mga kababayan. But Congress should act on this. Malinaw naman yun po. Kaya lang po, tinitingnan yung tamang panahon, timing. Right timing is everything, sabi nga. So sabi ni Velasco, I think we have given them enough time. So we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Velasco denied allegations that he had been purposely dribbling or holding up the impeachment process. Well, I do not know how to dribble. So far, only minority congressmen have endorsed the existing impeachment complaints. Siyempre, hindi aamin din si Velasco. May instruction siguro sa kanya yung leadership ng Congress. Huwag mo muna anyang i-transmit kasi wala sa timing. Pag yan anya transmit natin, kailangan sigurado tayo. Ma-impeach natin dito, kailangan sigurado tayo na yung majority ng members ng Senado, i-convict si Sara Duterte. Ganun lang yun mga kababayan, kahit hindi nila aminin. Ganun yun po. Kaya wait lang po tayo. In everything, sabi sa Bible, there is a season in time. In the season in time, the right time, yung panahon
na sigurado tayo na majority ng members ng Senado iko-convict si Sara Duterte. Matatanggal si Sara Duterte bilang Vice Presidente para manahimik na po ang ating bansa. Tama po mga kababayan. Kailangan po na may patience tayo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.